araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating babalikan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng araw. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan at pag-ibig na patuloy naming nararanasan. Sa aming pagninilay ngayon tungkol sa mga simbolo ng pananampalatayang Kristiyano, buksan mo po ang aming isip at puso upang mas maunawaan ang mga tanda ng iyong presensya sa aming buhay. Sa krus, naway maalala namin ang sakripisyo at pag-ibig ni Jesus para sa sangkatauhan. Sa kalapati, naway maramdaman namin ang kapayapaan at paggabay ng Espiritu Santo. Sa kordero, naway maunawaan namin ang iyong habag at ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Tulad ng mga santo na may kani-kanilang tanda at sagisag ng kabanalan, naway maging paalala rin kami sa mundo ng iyong kabutihan, sa aming mga salita, sa aming mga gawa, at sa aming pagmamahal sa kapwa. Turuan mo kaming hindi lamang makita ang mga simbolo ng pananampalataya, kundi isabuhay ang kanilang kahulugan sa aming araw-araw na buhay. Ito po ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radyo Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po nating bisitahin ang official website ng ating Radyo Maria through radyomaria.ph. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radyo Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Keeping Christ alive in every home. Magandang araw sa ating lahat. Yes. At tayo Magandang muna araw. magandang araw. Bumati muna tayo lahat. Ayan. Well, dito naman, ayan, ako ay mayroong bagong background. So ito yung, I think ito yung kuha galing sa labas ng kwarto. No? Actually, medyo maganda yung view. And maganda yung paggunita natin. Oh, Happy Easter pala no, sa ating mga kalakbay. Yes, Happy Easter. Ito ay paggunita natin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa palagay ko, ito rin ay nagsisimbolo ng bagong buhay, bagong araw, no? Kaya ayan, ganyan, no? Very bright ang ang aking background. And of course dito, medyo hindi katulad sa Pilipinas, katulad ng lagi ko sinasabi, medyo mas konti, no, yung mga activities. Pero meron din kami ditong yung mga monumento, yung after ng washing of the feet. So may mga bisita iglesia din, and then yung Stations of the Cross, usual things, no? Isa sigurong pwede kong i-share ay meron akong pin-repair dito na tatlong mga adult baptism, no? Yung catechism nila. Yan. So medyo fulfilled dahil natapos sila at finally ay nabinyagan na sila. Yan. So sila yung bininyagan ng Easter Vigil. Oo, marami bang tao ang pumupunta rin sa simbahan sa ganitong mga panahon? Dito, oo, napupuno yung simbahan actually, no? Nagugulat din ako kasi ganun din pala kadami yung Katoliko. Siguro mas kagulat-gulat kasi sa Pilipinas kahit paano every Sunday puno yung mga simbahan eh. Pero dito normally yung minimisahan namin lalo na okay na kahit 20, ganyan, 40. Pero kapag may mga okasyon katulad ng Pasko at saka ng Holy Week, Easter, napupuno, no? Which is maganda naman. No? At least pumupunta pa rin sila kahit paano. Ayun, ang ganda pa rin pala, no? Kahit na wala ka sa Pilipinas,
sa ibang parte ng mundo ay gano'n pa rin pala ang pagtangkilik Mm. sa mga ginagawa ng mga gawaing Katoliko, 'no? Kaya makikita mo na ang Katoliko ay universal, 'no, the Catholic, 'no, the Mm. Mm. Catholicity of the Church. Makikita mo universal, lahat ginagawa natin magkakapareho, pero makikita mo kahit iba-ibang mga kultura, isang ating ginagawa at, para sa ating Panginoon. Ikaw naman, Father Dex, Ah. kamusta? Nung ginawa ko kasi siyempre sa ating parokya dahil tayo ay miyembro pa rin, 'no, attached priest tayo ng parokya, binibigyan tayo ng mga misa sa itong linggong ito, tsaka yung mga katekismo at, pagpa-participate din tayo at, binibigyan din tayo dito sa Siete Palabras ng gawain, 'no, maliit man pero significant pa rin naman, 'no, para tayo ay bilang pari ang ganda na makita mo yung mga tao na nagpa-participate din ano, sa mga gawaing simbahan. Makikita mo ang mga tao na enthusiastic 'no, na Oo. sumama at makibilang din doon sa mga gawaing simbahan. Kasi minsan iniisip nila ang gawaing simbahan ay para lamang doon sa mga nagsisilbi sa simbahan. Pero makikita mo na, ay ang dami palang tao kaya kahit sa mga parte ng mundo talagang ma-experience mo yung participate mo din doon sa pagpapakasakit ng ating Panginoon and of course leading to the resurrection. Kaya lahat tayo bilang isang simbahan, ang ganda eh. Kaya ako nararamdaman ko yung bilang miyembro ng simbahan, di lang bilang pari, kundi miyembro ng simbahan, ay magkakasama tayong nananalangin, masama-sama tayong sumasamba sa ating Panginoon, sama-sama tayong ginugunita ang mga pagpapakasakit at sakripisyo na ating Panginoon. Ngayon dumako na siguro tayo sa ating intro sa ating topic ngayon. Okay. Kapag pumasok Okay. tayo sa simbahan 'no, mapapansin natin na napakaraming simbolo 'no. Oo. Especially dito tayo sa UST, 'di ba Father 'no, maraming mga Mhm. symbols diyan lalo na makikita mo sa stained glass 'no. Meron Mm. tayong krus, may mga kandila, may mga kalapati sa larawan, at kung minsan makikita natin yung mga santo may kung ano-ano pang mga hawak Oo. 'no. Pero naitanong na ba natin sa mga sarili natin, ano ang kahulugan ng mga ito? So yan po ang ating topic ngayong araw na 'to, yung Mm. pag-uusapan natin. So yun, take it away Father, Dexter. So sa unang panahon ng simbahan, Mhm. lalo na noong marami pang hindi marunong magbasa, ang mga simbolo at larawan ay nagsilbing mga visual catechism. Kasi alam nyo, kasi nagtuturo din ako, no? Kapag yung mga ganitong mga stained glass, dito natin, hindi, hindi kasi parang hindi lamang doon sa libro natin makikita yung ebanghelyo, no? Mhm. Makikita natin yung ebanghelyo doon sa mga nakalagay na mga, kaya sabi na visual katekisi para maipahayag at maituro ang mga misteryo ng ating pananampalataya. Hindi lamang doon sa binabasa natin doon sa Catechism of the Catholic Church, pero pagtingin mo pa lang sa mga simbolo na nakadikit o nakikita mo sa loob ng simbahan, makikita mo na at andun yung pananampalataya mo 'no. Hindi lang siya painting 'no, hindi lamang siya nilagay lang diyan dahil gusto nung pare, kundi ito yung nagpapahayag ng ating pananampalataya 'no. Samantala, ang mga santo ay may kanya-kanyang attributes o mga bagay na makikita sa kanilang mga larawan na tumutulong upang makilala natin at maunawaan ang kanilang buhay at misyon. Sa ating pag-uusapan ngayon, susubukan natin tuklasin ang mga kahulugan nitong mga simbolismo ng mga Kristiyano 'no, at mga saintly attributes na sinasabi nila at kung paano nila pinapalalim 'no, ang ating pag-unawa sa ating pananampalataya. Sapagkat sa bawat simbolo na ating nakikita sa simbahan, may isang kwento ng pananampalataya na nais ipaalala sa atin. Ngayon, ating tatalakayin 'no, kailangan nating bakit nga ba? Ito yung mga tanong dito ngayon 'no, at sa pagpapatuloy ng ating, talakayan. Bakit pa gumagamit pa rin ang ngayon, kahit sa ngayon 'no, kasi hindi may mga Biblia naman tayo, meron naman tayong nababasang mga libro, bakit pa gumagamit pa rin ng mga Christian symbols at saintly attributes? Siguro unahin natin si Sister Marisa. Unang-una, kaya tayo gumagamit ng mga Christian symbols at saintly attributes
para maipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. May mga bagay sa ating pananampalataya na mahirap ipaliwanag sa salita. Kaya kailangan gumamit tayo ng tinatawag na visual language. Ito yung mga simbolo, no, na tumutulong sa atin para ilarawan natin ang misteryo na ito na mas madaling maunawaan ng mga tao. Halimbawa, simbolo ng krus. So ano bang ibig sabihin ng simbolong yan? Ito ay simbolo ng sakripisyo, simbolo ng pag-ibig ng Panginoon. No? O kaya naman yung kalapate. Ito ay simbolo ng Holy Spirit. Ibig sabihin yan yung Holy Spirit. So, sa pamagitan nitong mga simbolong ito, mas madaling maunawaan ng mga tao kung ano ba yung misteryo ng ating pananampalataya. Yan. Oo, sister, pero 'di ba 'pag sinabi nating krus noong mga panahon ng ating Panginoon, yung krus kasi ngayon, sabihin natin ang dami natin nakikitang krus. So 'pag sinabi nating krus, ay Kristiyano 'yan. Madaling makita mo 'pag sinabi mong krus, nakita mo sa rosaryo, nakita mo sa simbahan, ay nagpapadasal ka. Pero nung mga sa panahon ng ating Panginoon, ano nga bang ibig sabihin o simbolo ng krus? Unang-una, nung panahon ng mga Romano, 'pag ikaw ay pinako sa krus, ito ay bilang parusa. ah, Ito yung pinakamababang uri ng kaparusahan, 'no? So ito yung para sabihin natin parang kahiya-hiya Mm. yung 'pag ikaw ay pinako sa krus. Pero dahil ang Panginoon ay pinako sa krus, nakita natin na ito yung pagbubuwis siya ng buhay para sa kasalanan ng tao. Ibig sabihin, yung krus ay nagiging simbolo ng ating kaligtasan. Ito yung nagsisimbolo ng ah, pagmamahal ng Panginoon para sa atin na handang ibuwis ang kanyang buhay para sa atin. So yung ah, tingin ng tao nung panahon ng Romano, 'no, ay nabago, no, dahil ang Panginoon mismo siya ay pinako sa krus at ang kanyang itong pagkapako niya sa krus ay nangangahulugan ng kanyang pagmamahal sa atin. Oo, kaya sa bawat simbahan na papasukin natin, makikita mo agad na ang krus doon sa sentro, 'no? Doon sa sentro ng simbahan o kaya sa tuktok ng simbahan, makikita mo agad ang krus. Hindi dapat katakutan ang krus, kundi makita natin ang krus bilang isang simbolo ng pagmamahal ng ating Panginoon, 'no? Nakita mo na ang krus na nagsakripisyo ang Panginoon at inalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ngayon sa kalapati, sister, kasi ang dami ko nakikitang kalapati, bakit naman naging simbolo ito ng Espiritu Santo? 'Pag nakakita ba ako ng kalapati, Espiritu Santo 'yan? Balikan natin sa Biblia, 'di ba nung si Jesus ay bininyagan sa sa ebanghelyo, 'no, na nung siya ay bininyagan, bumukas ang langit, 'no, at ang tinig ng Diyos Ama nagsabi na, "Ito yung aking anak," at merong Mhm. Espiritu Santo na bumaba sa kanya. So ito yung simbolo ng presensya ng Espiritu Santo, 'no, yung sa simbolo na ginamit ay ang kalapati. So nakita natin yung pagbaba ng Espiritu Santo Nung si sa ating Jesus ay Panginoon, bininyagan, oo. bininyagan, at saka doon sa ikatlong misteryo ng, luwalhati, 'no, Yes, ang yung pagbaba pagbaba. ng Espiritu Santo sa mga disipulo. Opo, Pero 'di disipulo. ba ang ginamit na words dun sa Acts of the Apostles, ito yung tongues of fire, Tongues 'no, of fire, na nagliliyab. nagsisimbolo, 'no, oo, yung dilang apoy na nagsisimbolo ng presensya ng Espiritu Santo.
Gano'n din ano, kahit na apoy pala 'yan, ay may simbolo pa rin 'no, akala kasi nila parang kapag umaapoy, eh, ano 'yun apoy, bakit apoy na nandoon sa kulunan ng mga apostoles at ni Maria. Ano ibig sabihin sister ng ano, bakit Ibig sabihin umaapoy? nun, yung pag-apoy na yun nagkaroon ng 'di ba pagka sinabing apoy malakas. So, nagkaroon ng Mm, lakas ng loob ang mga, apostoles 'no, na mm, dati kasi sila ay takot 'no, mhm, nagtatago sila. Pero nung bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, sa pamagitan nung, dilang apoy, sila ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas sa kanilang kung saan man sila naroon, oo, dun sa upper room na sinasabi, at sila ay nagsimula ng mangaral. Kaya nga yung mm. simbolo rin ng yung, Holy Spirit 'no, yung kalapati na yun puwede nating sabihin yung presensya ng Diyos 'no, nagkakaroon ng Mm. kapayapaan at saka yung lakas ng loob at yung nagga-guide sa kanila sa kanilang, buhay na dapat nilang tatahakin. At gano'n din yung presensya ng Panginoon doon sa pagpapakita ng ating Panginoon kay Moises 'no, sa burning bush, apoy din 'yon. At saka din doon sa pagsama ng ating Panginoon, ng Diyos, ni Yahweh sa mga Israelita noong sila ay dumaan doon sa Red Sea 'no, isang pillar of fire. So ibig Yeah, sabihin, itong presensya ng Diyos 'no, ay lumalapit sa atin at pinupunan tayo doon sa ating mga pagkukulang, sa ating mga at nililiwanagan at binibigyan tayo ng lakas para tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay, ano, yeah, sister. tama. So isa pa, sister, meron pa tayo, ang kordero ng Diyos, 'di ba? 'Pag sinabi kasing kordero ng Diyos Yeah, parang lamok kordero ka, na pero Diyos, pagka lamb. kumakain ka o kinakain mo kordero, ano yun, parang ano bang ibig sabihin ng kordero, sister? Kordero ng Diyos, simbolo ni Kristo na 'di ba Mhm, sa Old Testament kasi yung kordero, ito yung kanilang sina-sacrifice, ito yung kanilang inaalay. So katulad ni Jesus 'no, na inalay din niya yung ang kanyang buhay para sa atin. Kaya, napakagandang simbolo yung kordero bilang, simbolo ni Kristo. Kasi katulad ng sa Lumang Tipan na ang kordero ay, iniaalay nila as a sacrifice bilang sakripisyo, gano'n din si mm. Jesus na inaalay din bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan, para sa sangkatauhan. Iyon, tulad ng sinabi natin kanina nung unang panahon, marami sa ating mga Kristiyanong hindi marunong magbasa 'no, at magsulat. Mm. Pero dahil dito ang mga larawan nakikita natin doon sa mga dingding 'no, at simbolo sa simbahan ay nagsilbing mga visual catechism 'no, ang mga paintings, mosaics, yung mga nilalagay-lagay nila doon sa mga dingding 'no, at mga still doon sa mga bintana ay nagtuturo 'no ng mga kwento sa Biblia, buhay ng mga santo at mga aral ng pananampalataya. Brother Den, ano ba ito? Bakit kailangan na makita ng mga tao na nandun pa sa stained glass, Mm. 'no, mga kwento sa Biblia at kailangan nilang aralin itong pananampalataya? Actually, naalala ko tuloy yung, isang, how do I say this, insidente ba or isang Mhm, senaryo 'no, sa isang parokya sa aming diocese. Kasi may isa kasing, mayamang, parokyana na nagtanong sa parish priest, "Father, bakit kailangan pa natin magpalagay ng mga stained glass sa ating simbahan 'no? Why not, plain ano na lang, yung plain window na lang na o mas glass mura pa. tapos." Kasi mas Oo. mura 'no, kasi kailangan pa ng canvassing, kailangan pa ng mga maraming pondo for that. Eh, sabi naman ng Mm. parish priest, "Alam mo sister, hindi naman 'yan para sa dekorasyon lang 'yan 'no, gaya ng sinabi natin kanina 'no. Pero ang paglalagay kasi ng mga gano'n as a visual catechism, it teaches us kasi or it explains kasi yung mga kuwento sa Biblia." Yun. Ang Saintly Attributes ay tumutulong upang makilala natin ang mga santo sa mga larawan o mga estatwa, 'no?
mga susi, espada, lirio, mga palma. Siguro maganda, Brother Pau, no? Ano yung mga ito, yung mga simbolismo naman, no? Yung susi, kung bakit tayo may susi, ano ba ito, mga espada o mga lili, yung mga nakita natin doon sa mga statwa. Kasi ito, yung mga santo kasi, so sobrang dami ng mga santo natin sa simbahan, Oo. no? Talagang kailangan magkaroon sila ng sarili ng iconography Oo. para Mhm. ma-define mo siya Oo. from one person to another. No, for Mhm. example, sa atin sa mga Dominicano, no, yung famous na Lanaval procession, no, na ginaganap tuwing October 4, second Sunday Sunday, of October. October, no. So lahat ng mga nilalabas doon, maliban kay Mama Mary, of course, and kay King Joseph, lahat yung puro Dominicano, Oo. no. Lahat naka-black habit, black and white, yung gano'n. So, Mhm. to distinguish them, to know them, meron silang mga particular na mga daladalang symbols. Oo. No, na, yun nga, nabanggit natin kanina, to associate their life, no, their story. Mhm. No, like for Mhm. example, we have Saint Dominic, yung Yes. aso. Siguro Oo. no? magandang ikwento So, mo sa amin kung ano muna yung naging panaginip ni Santo Domingo at ito yung nakikita natin na imahe ni Santo Domingo. Pag nakakakita tayo ng imahe ni Santo Domingo, kasi magkakamukha yan, di ba? Yeah, Pero pag oo. nakita natin itong imahe ni Santo Domingo, ito yung pinaka-itsura niya. Ano yung nangyari noon, yung panaginip? Actually, pinalad din na makapunta kami sa Monasterio de Santo Domingo de Silos. Kasi ang kanyang ina na si Beata Juana de Asa ay lagi siyang pumupunta doon para magdasal. Nang sa ganun ay magkaroon siya ng anak. At humingi siya ng yun nga ng naghingi siya ng magkaroon nga na at si Santo Domingo ay pinanganak. So nung siya ay nagdadalang tao, nagkaroon siya ng isang pangitain Mhm. na manganganak siya ng isang aso na mayroong torcha. Ano ba yan sa Torch, torch, sabihin natin. no? Torch. Torch, no? Sa kanyang bibig. At siya ay na lumiliyab yung torch na yon at siya ay nagbibigay liwanag sa mundo. Hmm. Kaya nga yung image ni Saint Dominic, kung sa mga nakakakilala o nakakaalam, merong aso tapos may world or globe, tapos may aso, tapos may torch na nagsisignify na sa pamagitan ng kanyang pangangaral, ito ay magbibigay ng liwanag sa buong mundo. So yun yung pangitain ng kanyang ina habang siya ay nagdadalang tao. So ngayon, Mhm. hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin nun, Mhm. yung prophetic vision. So ang ginawa niya, pumunta ulit siya dun sa Monasterio de Santo Domingo de Silos at tinanong niya yung isang monghe kung ano ang kahulugan, no? Nag-ask siya ng parang guidance. Ano ba ang kahulugan nito? At yung monking yon, ang sinabi niya na manganganak siya. At itong mapapanganak niya ay somebody na masasabi nating ah, magkakaroon siya ng malaking impluwensya na sa pamagitan ng kanyang pangangaral, ito ay magkakaroon ng liwanag sa buong mundo. Na the child that she is carrying will be a great man. Na Mhm. magkakaroon siya ng malaking papel para sa mundo. Mhm. So at yun nga ang nangyari, no? Ito yung parang ito yung sister, no? Hindi nakikita. Hindi nakikita. Ayan, yan. Yan Parang nga. ganyan yung Oo, parang nakikita. ganyan. Oo. Oo. So at dahil doon, Mm. kasi yung pangalan ni Saint Dominic, kinuha dun kay Santo Domingo de Silos. Mhm. Ipinangalan ng kanyang ina kay Saint Dominic de Silos. Nagmula doon ang pangalan. Mhm. Parang, Pero ano bang ibig sabihin nun, sister? Ano yung simbolismo nung aso na iyon? Kasi kapag nakikita natin si Santo Domingo, hindi maaaring mawala yung aso. oo. Ang ibig Anong sabihin naging kasi yung sa pangalan, Dominican, Mm. Ne. Kane. So, ibig sabihin nun, the watchdog of the Lord. Mhm. So, Mm. in a way, no, masasabi na talagang
yung pangalan ni Santo Domingo ay he was really true to his name. Kasi Mm. naging masabi natin na talagang alagad siya ng Diyos na nagbabantay Hmm. para magbigay o hindi lang pagbabantay kundi pagbibigay liwanag sa mundo. Yun ang ibig sabihin nung kasi may mundo siyang 'di ba ginagalawan yung aso tapos meron siyang torch na may ilaw. So parang siya yung Yes. ilaw 'no, parang the word on fire parang gano'n ano. Yeah. He will enlighten the world with fire By sabi his preaching, by yung 'di preaching. ba parang katulad ng aso na kumakahol. So yung mga salitang binibitawan niya ay magbibigay ng liwanag sa buong mundo. Napakagandang ano. Ang gandang Sister meaning. oo, sister meron pang isa pa, merong kakaiba din dun sa imahe ni Santo Domingo. Meron ding star sa kanyang Yes. ulo. Siguro Oo. magandang si Paulo kaya, Juan Paulo, kaya mong sagutin kung bakit siya kasi sa lahat ng santo, siya lang yung hindi naman siya si Darna 'no? Opo. May ilaw meron siyang star dito sa ulo. Ano yung star na yun? Nabasa ko po kanina, no, nung nag-recap po ako ng kwento ni Saint Dominic, no, na minsan po after niyang pinanganak, Mhm. bininyagan po siya doon din po sa simbahan po ni Santo Domingo de Silos na nabanggit po ni Sister kanina, no. At yung star pong yun, nasaksihan po ng kanyang ninang, no, yung nagkaroon po siya ng simbolismo sa star sa ulo kasi doon Mm. po nakita ng kanyang ninang yung star po Mhm. na iyon. May ibig sabihin kaya yung star na yun na nakita dun sa batang Santo Domingo? Meron po kasi, 'di ba ang sinasabi natin sa mga Dominicans, 'no, we teach, the truth and we Mhm. are the light of the truth, 'no. Mm. Pagkakakilala ko kasi kay Saint Dominic, 'no, bukod sa may simbolismo siya ng, aso, 'no, he travels, 'no, and then, he preach the word of God, 'no. Yung pagpi-preach niya talaga nagbibigay ng kaliwanagan doon sa Mhm. mga tao, 'no, nako-convert sila Mhm. kumbaga sa mga preaching na ginagawa ni Saint Dominic. Oo. Kasi Father Paul, itong magandang katanungan kasi may devotion siya sa ano, sa Mahal na Birhen. Mahal na Birhen. No? Ito si ang Mahal na Birhen. O, ayan. Ayan, oo. Ano ba Kasama namin. Oo, ano ba yung kahulugan ng debosyon natin sa Mahal na Ina, no, sa Mahal na Birheng Maria? Well, no, yan ang napaka-controversial na issue natin bilang mga Katoliko na lagi tayong kine-question ng ating mga kapatid na ibang mga pananampalataya o ibang Christian denomination no bakit daw natin sinasamba yung mahal na birhen. Na actually, we have already clarified this no, na ang debosyon natin ay hindi pagsamba kundi pagkilala sa kanyang natatanging papel at gabay natin papunta kay Kristo. And palagay ko isa sa pinaka-vivid at saka pinaka-scriptural basis natin dito yung sa paanan ng krus, no, na kung saan sinabi ni Kristo mismo sa ating mahal na ina at kay San Juan, no, narito ang iyong ina, narito ang iyong anak. Like entrusting the Blessed Mother kay San Juan, and in general, parang in-entrust na rin ang mahal na birhen sa buong simbahan. At syempre, no, ang ating mahal na ina ay present din noong Pentecost, noong pagkapanganak ng simbahan. Kaya nga tinatawag din siyang Queen of the Church, di ba, na sineselebrate natin after Pentecost. So, what I mean to say is, yung devotion natin sa mahal na ina, no, kaya nga tawag natin ina, no, it's really rooted in our Christian life na si Kristo bilang kapatid at si Maria bilang ina niya, ina ng Diyos, ay ina din natin, no? At kailangan nating igalang, no, para dun sa mga still claiming na sinasamba natin, at least wag bastusin. No, kasi what's happening is hindi nga nila binibigay yung karampatang honor para sa mahal na birhen, bagkus binabastos pa nila. No, even the images, di ba, sinisira, sinusunog. Sino ba naman ang anak na matutuwa na yung picture ng nanay mo sinusunog, Tama. sinisira? Yung kahit minimal respect na lang ibigay natin kung ayaw natin yung veneration na binibigay. Pero bilang Katoliko, no, it's really the veneration, the honor, and yung siya ay modelo natin, nagagayahin natin sa kanyang mga virtues ng humility, obedience, perseverance, charity. Ikaw, Brother din, meron ka bang debosyon sa Mahal na Ina?
Sa Iloilo yata meron Oo, pa sa Candelaria. Candelaria. Bakit nga ba maraming mga gano'n? Candelaria, Fatima. Ibig sabihin ba maraming mahal na ina? Gano'n ba yun? Hindi naman po, Father Dex, no? Maraming titles, maraming ano po si Mama Mary, maraming instances siguro nagkataon na kasi may mga kwento tayo, no, na nagpakita ang mahal na birhen doon sa isang lugar, for example sa Lourdes, sa Fatima. Kaya tinatawag nating Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, gano'n. And then may iba't ibang titles din si Mary. For example, Our Lady of the Most Holy Rosary, no? Our Lady, basta maraming title. Pero nag-iisa lang 'yan. That's Mama Mary na tawag natin. Kung ano man yung title niya, she's the same. She is the mother of Jesus. She is the mother of God. Oh. Oo. Kaya sa amin sa Iloilo sa Western Visayas, well, meron kaming tawag, no, kay Mama Mary. Yung tawag namin sa kanya, mahal niya Iloy, no? Iloy meaning mother. At saka meron kaming special devotion sa kanya, which is sa devotion sa Our Lady of Candles, no, or sa Nuestra Señora de la Candelaria. Saan ba nanggagaling itong debosyon ng mga Pilipino sa mahal na ina? Bakit malapit tayo kay Mama Mary, tayong mga Filipino Catholics? Pag may mga prosesyon, rosaryo, ay dagsaan ng mga tao, no? Kahit naman siguro sa buong mundo, pero saan nga ba nanggagaling to, brother Den, tingin mo? Saan ba nanggagaling yung mas marami pa nga kahit na nga doon sa Oo. kay Cristo, mas malapit tayo kay Mama Mary. Ano? Bakit nga ba? Saan ba nanggagaling yun? Kasi tayo mga Pilipino, kasi mahal natin yung ating mga nanay. Malapit tayo sa mga nanay. Ako nga, Father Dex, no, ay mama's boy. Mama's boy. Si Father Paul din, Mama's boy niya. Oo. So, lahat naman. Sige. So, mahal natin yung ating mga ina, no, yung ating mga nanay. So, sa ating pananampalatayang Katoliko, dahil kinikilala natin si Maria bilang ina ni Kristo, bilang ina ng Diyos. So, meron tayong espesyal na debosyon sa kanya kasi siya ang ating pinakamamahal na ina, no? Meron tayong mga nanay, pero si Maria kasi mas mahigit, no? Or parang sabihin natin mas mataas na nanay kumpara sa mga nanay natin. So kung nagbibigay tayo ng pagmamahal, respeto, paggalang sa mga nanay natin, how much more kay Mama Mary, no, sa ating mahal na ina. Lahat tayo tumatawag sa mahal na Birheng Maria, maging mga obispo, mga pari, mga laiko, tumatawag tayo lalo kapag tayo ay nagkakamali, di ba? Pag tayo nagkakamali, tumatawag tayo sa mahal na ina. Mahal na ina. Dahil parang pag nasugatan tayo, Mama, di ba laging masakit po, no? Masakit. So siguro tuloy tayo sa ating talakayan, no? Ano nga ba yung ibig sabihin ng gano'n? Nung alpha, letter A, ng Grieko, ng letra ng Grieko, at saka O, yung pag gano'n naman. Ano ibig sabihin na? Sinong pwedeng mag sa atin? Siguro si Brother Den, alam niya itong Yes. alpha Actually, and omega. Yes, actually Father Dex, no, ang alpha at saka yung omega, commonly makikita natin 'yan sa Paschal Candle, no? Kasi tuwing Easter Vigil Mass, no, sa simula no ng Easter Vigil Mass, parang inuukit ng pare, no, doon sa Paschal Candle yung alpha at saka yung omega. No, so yung alpha at saka omega, yun po yung una nung yung alpha, that's the first Greek alphabet. Yan po yung unang letra sa alpabetong Griego. Tsaka yung omega po, yan po yung huling letra. So sa atin po, yung letter Z po, yung huling letra sa English alphabet. Sa Greek alphabet naman po yung omega. At sa tradisyon po ng Kristyanismo, ang dalawang letrang ito, yung alpha at yung omega, ito po ay naging makapangyarihang simbolo, no, ni Kristo bilang Panginoon ng kasaysayan at ng buong sanlibutan. At kapag ginamit ito bilang Christian symbolism, ipinapahayag nito na si Kristo ang simula, no? Kasi yung alpha as the first Greek alphabet, it symbolizes the beginning. So si Kristo ay nasa simula at sa wakas ng lahat ng bagay. Kasi ang omega naman, it symbolizes the last, no, or the end. Kasi ang omega kasi ang huling letra. So si Kristo ay sa simula at sa huling at sa wakas, no, ng lahat ng bagay. So si Kristo pala, ang ibig sabihin nun,
ang pinagmulan at ang patutunguhan ng buhay. Kasi nagsimula tayo yung buhay natin bilang Kristiyano at bilang tao, nagsimula yan sa nung nilikha tayo, no, ng Diyos. And of course, andun si Kristo. At kapag mamamatay tayo, darating tayo sa wakas ng panahon, so we will be leading, no, towards God. So yung ultimate end natin ay papunta sa Diyos. Kaya si Kristo, no, bilang ating Savior, bilang ating Redeemer, at bilang Diyos, siya po yung pinagmulan at patutunguhan ng buhay. At between the beginning and the end, present din si Kristo sa tinatawag nating history, no? Yung present story natin bilang tao. Yun ang binabanggit din, Brother Den, no, doon sa Book of Revelation, no? Doon sa Book of Revelation, chapter 22, verse 13. Sabi ng ating Panginoon, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Kasi sinasabi doon na para siya yung fulfillment ng all longings, no? Yung ating inaasam-asam sa buhay. Siya yung pinakadulo, pero siya rin ang nagbigay din ng buhay, no? Siya yung nagbibigay buhay sa simula at simula pa, at ang ating pinakadulot, ating end, no? Kaya sinasabi niya, Alpha and the Omega, ako ang hulumikha ng langit at lupa, subalit ako rin ang magiging end, no? Ang pinakadulo ng inyong buhay, dahil ako ang magbibigay sa inyo pa rin ng buhay, hindi ba? Yun ang pinakamagandang makita natin na ang Diyos pala, sa simula't simula pa. Kasi minsan iniisip kasi natin, no, Brother Den, na saan ba nagmula ang tao? Kasi minsan sinasabi nila parang, gawa lang yan sa unggoy o kaya gawa lang sa, parang by chance, hindi ba? Pero nakita natin na ang Diyos sa simula't simula pa, nasa isip na tayo ng Diyos kung bakit tayo nilikha. No? Ang buong mundo, ang buong universe ay nilikha para sa tao, at ang tao ang pinaka-masterpiece din ng Diyos, hindi ba? Tsaka dagdag ko lang, Father Dex, no, doon sa simbolismo ng Alpha tsaka Omega. Despite the fact that Alpha and Omega symbolizes the beginning and the end, pero sa Diyos po kasi hindi limitado ang panahon, no? So yung Alpha and Omega din nagsisimbolo dito na sa Diyos walang beginning, walang end, kasi para sa Diyos, siya talaga present talaga yung past, present, and future. God is omnipresent. Yes, God is omnipresent. So, yung Alpha at Omega, it symbolizes that God is really on the past, present, and future. So, walang tinatawag na time, no? Kasi when we speak of beginning and end, there's time And it's only human. Parang napaka-humanly yung sinasabing time. Limited lang. Sa Diyos kasi walang time. So, we are reminded that wala tayong takas sa Diyos kasi kahit sa past pa yan, sa kasalukuyan o sa hinaharap, present palagi ang Diyos. Parang walang timeline, Father. Yes, tama po, Sister. Walang timeline. Ito yung sinasabi natin na ang Diyos, sa Diyos walang oras, dahil yung sinasabi nating kairos, hindi chronos. Kasi ang oras sa Diyos ay kairos, God's time. So hindi natin pinag-uusapan kung ano ang past, present, future. Everything is in the present, sabihin natin, no? In the terms of Pero sa atin mga tao, tayo ay chronos, kaya may chronograph, chronos, no? Tayo ay may past, present, and future. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin, at hindi natin din alam kung ano talaga yung nangyari sa atin nung past natin. Pero of course, we should not be defined by the things of our past. No? Ngayon siguro, pag-usapan din natin yung, kung baga sinabi natin, ang Diyos ay ay forever. No? Binigay din sa atin yung katawan niya, no, para sa atin. No? Hindi lamang doon sa sakripisyo niya sa krus, kundi hanggang ngayon, no, isinicelebrate, kino-commemorate natin yung sakripisyo na iyon sa pamamagitan ng tinapay at alak. No, siguro sino ba ang pwede sa ating maghayag, no, o mag-explain ito kung ano bang kahulugan, kung bakit pag tayo nagsisimba, bakit may hawak-hawak si Father
may chalice na merong alak at merong tinapay. Anong bang ibig sabihin nun? Ito ba ay simbolismo lamang o ano ba ito? Sinong pwedeng Mas maganda siguro pag galing sa perspective ng isang pare. Yung isa pa. Well, siguro ano to, no, continuation na rin nung topic natin last time, no, kung naalala ng ating mga naalala ko kalakbay, yan. no, tungkol sa Naalala ko rin yan. Eucharistia, di ba? Mm. And doon sinabi nga natin na hindi ito simbolo kundi yung totoong presensya, no, the real presence of Christ, no, doon sa sa tinapay at alak, no. And well, kakatapos lang din natin ng Holy Week, di ba? Muli nating sinariwa, no, lalo na nung Monday, Thursday, yung Mass of the Lord's Supper, di ba? Yung huling hapunan na inalala natin doon. Although yung mga nagsisimba, palagi nating ito naririnig. Pero ito yung paulit-ulit, no, na sinasabi ng pare, which we hear from Christ, no, from Mark chapter 14, verse 22 to 24. Sinasabi niya doon, habang sila'y kumakain, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat, pinagputol-putol ito at ibinigay sa kanila at sinabi, ito ang aking katawan. Pagkatapos ay kumuha siya ng kopa, nagpasalamat at ibinigay sa kanila at sinabi, ito ang aking dugo ng tipan na ibubuhos para sa marami. No? So klarong-klaro doon sa sinabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan, no? Ito ang aking dugo. Kaya nga, yung tinapay at alak, no, ay nagbabago sa pamamagitan ng consecration. Isang konsepto na narinig na rin siguro natin bilang mga Kristiyano, yung transubstantiation, na sinasabi ng ating catechism. No, sa pamamagitan ng konsekrasyon ng tinapay at alak, nagaganap ang pagbabago ng buong substansya ng tinapay tungo sa katawan ni Kristo at ng buong substansya ng alak tungo sa kanyang dugo, no? Itong transubstantiation, ito isang milagro, no, na nagaganap sa tuwing tayo ay uma-attend ng misa during consecration. Ano yung nangyayari doon? Nananatili yung itsura ng tinapay, no, tinapay pa rin siya, nananatili yung itsura ng alak, pero yung kanyang substance, no, ay nagbabago, no, sa pamamagitan nga nitong milagrong ito ng transubstantiation. So, hindi lang yung tinapay na lang, no, kundi tunay na katawan at yung alak ay tunay na dugo ng ating Panginoon. Yan. Sinasabi nga sa CCC 1374, in the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and the blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ are truly, really, and substantially contained. So sa palagay ko, napakahalaga ng tatlong salitang yon, no? Yeah. Really, truly, no, and substantially contained, no? Kasi maaari na nakikita natin yung ostia, no, nananatili yung matter niya, no, which is the breadness, at yung alak naman, no, yung wineness, no, nakikita mo yung appearance, pero yung substance niya ay nagbabago, no, nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng tinatawag nating transubstantiation, no. Ito yung nangyayari sa misa, no, lalo na dun sa parte ng consecration kung saan itinataas ng pare yung tinapay at alak, no, at sinasabi niya, inuulit niya yung mga salita ng ating Panginoon, no. This is my body, take it and do this in memory of me. Diba? At napakaganda no, kasi ibig sabihin yung natatanggap natin, hindi lang yan basta-bastang simbolo. May ibig sabihin, Father Paul, na kapag itinaasa ng pari yung itinapay at ang alak, hindi na siya tinapay. Hindi na rin siya alak. Ito ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya Tunay na katawan. Oo, tunay na kasi yung ibang mga naging haka-haka ay ito ay naging simbolismo lamang, kahit na Sa ibang anong relihiyon, gawin sa ibang relihiyon, sa ibang ating mga ibang Kristiyano o sa sekta. Sinasabi nila simbolismo lamang, hindi walang yan. Pero sa ating mga Kristiyano, sa ating pananampalataya, ayan ay tunay, no, na katawan at dugo ng ating Panginoon. I remember dito sa Gibraltar last year, no, dahil canonization ni Blessed Carlo Acutis, mayroong year-long exhibit
nung mga ginawang slide no dun sa website ni Carlo Acutis about the real presence. At makikita natin doon yung mga himala no na kung saan yung naging totoong flesh no o naging totoong dugo no na nangyari sa iba't ibang parte ng mundo. It's not just to prove the real presence, but I think it's more of an acknowledgement na totoo yung pinaniniwalaan natin bilang Katoliko na yun ay tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ito yung tinatawag na Eucharistic miracles, no, Father? No? Nakakita ka na ba, sister, ng nakadalaw ka na sa mga lugar Hindi pa, Father. Yung San Lanciano, yung Santarem, Portugal, yung mga iba-ibang places ng Eucharistic miracles. Hindi pa, pero I remember nung nag-aaral ako sa graduate school, isa sa topic namin, kasi I took up sa religious education So napapunta sa akin yung topic on Eucharistic miracle. So I'm very much interested yan sa topic na yan. At saka, isang naaalala ko dun sa mga milagro, palaging may doubt. No? Palaging may doubt involved. Like, yung pare na nagmimisa, nagda-doubt siya dun sa real presence, tapos biglang, ayun, naging totoo nga. No? Kaya, I think, we don't need to have that, no? Just to believe. No? Pero ito ay, yun nga, nagiging suporta, no? Na totoo yung ating pinananampalataya. Father, meron pang mga scientific studies Like for example, yung sa Lanciano, yung kung saan nagkaroon ng Eucharistic miracle, pati yung blood type, pati yung muscles, no? Na scientifically they have proven na paano nangyari na itong ostia na to, no, na turn into a flesh. Tapos inaral nila scientifically na anong blood type, no? Nakita nila na imposible naman na paano nangyari yon kung hindi sa milagro ng Panginoon. Kaya nga kahit no, yung mga munting piraso no na nalalaglag doon sa tinapay na iyon ay kailangan meron tayong pagsamba at pagkarespeto doon kasi minsan nalalaglag na lang siya kaya maganda na yung kahit na yung pagkuha natin ng tinapay sa di ba? Kasi yung iba, madumi pa yung kamay, hindi marunong tumangga. May nakasulat pa, Father Dexter. May nakasulat pa. Nasa leg number. Yung ng ganon. Sabi ko, sister, bakit may number yung kamay mo? Baka ano ba yan? Number ba yan? Tinataya mo loto. Ano pala yung page nung babasahin niya dun sa lectionary? Kaya lang, bakit mo naman isusulat sa palad mo nagkukumedyo ka, sana binuranan na lang mo. Oo, kasi marami magandang katekismo, isang mahabang katekismo itong pagtanggap lamang natin ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero ang pinakabuod nito ay dapat may paggalang tayo at pagsamba doon dahil pinaniniwalaan natin ng mga Kristiyano na tunay itong katawan at dugo ng ating Panginoon, di ba? Kaya by dagdag ko lang din sige. sa sinabi mo nga yung kahit yung pinakamaliit na parte, no, kaya nga kahit pinaghati-hati na yon, kahit yung pinakamaliit na parte, buo pa rin no, na nandoon ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, buhay ang ating Panginoon. Hindi siya patay na parang pagkatapos siyang namatay doon sa krus, ay muli siya nabuhay na muling namatay. Ay hindi, buhay ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtanggap natin no ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon ay napupunta sa atin yung kabanalan ng ating Panginoon, no? I-transform our very being, no? Na tayo ay nagbabagong buhay dahil doon sa tinanggap natin, no? Siguro last na siguro simbolismo, anong gusto nyo? Pelican? Pwede. Pwede. Last na natin, Pelican, sino pwedeng mag-explain nito? Subukan ko to. Sige, si Pelican. Okay. Yung Pelican kasi hindi na rin siya masyadong ginagamit. Ako, bihira na yan. Pero kung ikaw ay pumupunta sa Europa, no, sa mga simbahan doon, yan, marami pang ganyan, no. Kasi part siya ng sinaunang sinasabi bestiary or medieval Christian writing, no. Ang paniniwala kasi nila dito sa ibon na to or yung pelican na ito, no, sinusugatan niya yung sarili niya.
No, Oo. kapag nakikita niya Mhm. nagugutom yung mga baby niyang Buhay. ibon. Mga Oo. baby Mhm. pelicans. Baby pelicans, no? So it's it's a symbolism of sacrificial yung self-sacrifice, no, Mm. na binibigay niya doon sa mga anak niya, Mhm. binubuhos niya para Mm. sa mga anak niya, no. Tapos sinasabi rin dito, no, naiugnay rin ito, no, sa mga kay Kristo, kasi si Kristo binigay din niya ang sarili niya. Sinakripisyo niya ang sarili niya para mabuhay, no, ang mga tao na mahal niya, no. For Mm. example, doon sa sinabi sa Luke 22, no, verse 19, no, ito ang aking katawan na ibinibigay Mhm. para sa Sa inyo. inyo, Mm. no. So, Mhm. yun Mhm. yung symbolism ng pelican, no. Although hindi na siya ginagamit ngayon, pero makikita pa rin natin yan sa mga ibang simbahan, no. Okay. Mm. Dito nga seriously Kasi hinahanap ko ngayon, wala akong nakikita. kasi maganda yung pelican, hindi ba? Ang ganda ng Mm, pelican pag nakakita ka ng isang pelican na ibon, parang mm, napakaganda niya. Pero pag meron pala siyang anak, kapag nagugutom na at wala nang makain, makain. susugatan niya na yung kanyang sarili. At doon Mm, yung sa dugo na iyon, doon sila iinom. At doon Oo. mm, sila mabubuhay. Ang gandang mabubuhay. simbolismo, no? Parang Mm, makikita mo, ako nakikita ko kasi diyan yung parang divine mercy din, no? mm, Makikita mo yung dugo, no, yung pula at puti na puti, nagmumula oo. doon sa puso ng ating Mm, Panginoon. mm. Willing siya, no, na gusto niya na ibigay din ang Bigay yung kanyang sarili niya. buhay, no, Mm, sa kanyang buhay para sa iba. Kahit mawalan siya ng buhay, pero para maibigay ko ang buhay ko sa ibang tao, kahit na mawalan ako ng buhay, para mabuhay lang kayo. Ganon din kasi mga nanay, hindi ba? Kung ano mm, yung Oo. Self-giving na father. 'di ba, yung parang isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Marami akong mm, nakitang ganyan sa sa mga slum areas, no, na mm, wala na Mm. silang makain, konti na lang puwedeng kainin. Yung kanin na yung pagkain na nagugutom ako, ibibigay ko na lang dun sa anak ko. Siguro mm, gano'n din sa ibang tao din, 'no? Kaya nga siguro may mga fasting tayo, hindi mm, tayo nagfa-fasting nung mga nakaraang Semana Santa, nung Kwaresma. Hindi lamang tayo nagfa-fasting, nag-aayuno para tayo ay magutom lang, ano? mm, Tayo ay nag-aayuno para yung sakripisyo na ibinigay natin, na hindi tayo kumain, para maibigay din natin yung mga pagkain na ito sa ibang tao. Mm. mm, Kailangan yung sakripisyo na yun magdulot ng pag-ibig natin, ng mm, serbisyo para sa ibang tao, hindi lamang para sa ating sarili na, oh, sabi nga parang Pariseo na, oh, nag-aayuno ako, no, papurihin ninyo ako, pero hindi yun ang kahulugan ng Mm. pag-aayuno, kundi yung mm, pag-aayuno ay pagbibigay din ng serbisyo sa ibang tao, ibibigay mm, din natin. Kaya ang ganda ng simbolismo ng pelikan dahil mm, sinusugatan niya yung sarili niya, hindi dahil gusto niyang magsugat, no? Kasi ang sakit nun mm, di ba? mm, Hindi siya masokista na parang gusto kong masugatan, hindi. Na sinusugatan niya yung sarili niya, tinutukan niya yung katawan niya para maibigay niya yung katawan niya, yung dugo niya, no, na simbolismo ng buhay para sa ibang tao. Siguro na marami tayong na-discuss ngayon, marami tayong na-diskusyonan, no? Maraming mm, bagay Mm. tungkol sa mga pero symbolism. tutungo na tayo sa keyword. Mm, Handa na ba tayo sa ating keyword? Siguro unahin natin. Sister, mauna na tayo. Sige. Sa akin ang keyword ko ay kayamanan. Sa ating pag-uusap na aking napagtanto na napakayaman ang simbahan, no, Mhm. sa kanyang mga tinuturo, sa kanyang mga simbolismo. Mhm. Siguro mas maganda na diskubrihin natin kung ano pa yung mga kayamanan na meron ng simbahan, na kayamanan na pwedeng makatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaroon ng mas marami pang kaalaman. Yun. Mm. Yun, sister, salamat po. Brother Den. Ang keyword ko naman po sa ating episode, no, ay kahulugan. Dahil Mhm. inaaral natin ang mga iba't ibang mga simbolismo ng ating pananampalataya. So, we also delve ourselves, no, na malaman kung ano ba yung kahulugan
no ng bawat simbolismo na nakikita natin sa simbahan, sa loob man o sa labas ng simbahan, at sa iba't ibang mga bagay na related sa ating pananampalataya. Importante din malaman yung kahulugan nito sapagkat ito rin yung paraan para mas malalim yung ating debosyon, yung ating pananampalataya at saka yung ating karunungan tungkol sa Diyos. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap po kasi lalo na pag nasa lugar po kayo na sobrang hirap po maghanap ng simbahan o magsimba, no? Kapag may nakita po tayong Christian symbolism, ito yon. So it gives already the meaning that there's a Christian community there and the presence of God is truly present in that area. So lalo na sa ating mga kababayan na OFWs, no, ang hirap talagang maghanap ng simbahan na wala masyadong majority ng mga Katoliko. So importante pong malaman yung mga ganung bagay. Kahulugan. So, Brother Pao. Okay, connectahin ko na doon sa sinabi ni Sister na yung kayamanan. No? Oo, mayaman ang ating simbahan sa mga simbolismo, no, mga iconography and whatever it is. No? Hindi lang yun gawa-gawa lamang, no, mga katang-isip lamang. Yun po ay produkto ng mga sakripisyo, pagmamahal, at kung ano pang inibinigay at binuhos ng ating Panginoon at ng ating mga santo. No? So, produkto yun ng pananampalataya. No? Kaya intindihin natin, no, na lahat ng mga nakalagay sa simbahan, lahat yung may kahulugan, no, lahat yun ay nagpapakita ng kabanalan, no, at yun ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no, at the same time para may maging example sa atin na gawin yung mga bagay na yun, no. So ayun, no, maging maalam para pagyayamanin natin ang ating kaalaman sa patungkol sa ating simbahang Katolika. Yun, Brother Paul. Ako naman, kahalagahan yung aking K, no? Kasi nalaman natin ngayong araw na ito yung importansya, no, yung value, yung worth ng mga symbols na ginagamit natin sa pananampalataya, at palagay ko ito'y hamon, no, na pahalagahan din natin, no, kung ito ay tunay na mahalaga, no? Katulad ng sinabi natin, pahalagahan natin, alamin natin paano natin i-preserve, paano natin ituturo sa mga susunod na henerasyon. Yun. At sa akin naman, ang K ko ay krus, no? Ang krus na nagbigay sa atin ng pinakasimbolismo ng ating pananampalataya at ang krus na simbolismo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bagamat siguro nakikita natin ang krus na bilang skandalo, bilang isang nakakatakot na bagay noong mga panahon ng ating Panginoon, pero sa mata ng mga Kristiyano, ito ay simbolismo ng pag-ibig ng Diyos sa atin na walang pagmamaliw na ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang buhay para lamang sa atin. Nawa tayo rin, no, ngayon ay ang pagbuhay na muli na ating Panginoon, dito natin makikita na mahal tayo ng Panginoon hanggang wakas, hanggang dulo. Ang krus na nagsisimbolo ng pag-ibig ng Diyos ang magdadala din sa ating tunay na end, no, ng dulo na ating buhay, ang kalangitan. So maraming salamat mga kalakbay at magkikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang K.